Matagal nang kilala ang Provident Village bilang lugar na laging binamaha tuwing malalakas ang ulan. Dahil ang dike ay halos kasing taas lang ng isang bungalow house, umaabot ang tubig hanggang sa ikalawang palapag tuwing umaapaw ang ilog. Mahigit 22 feet ayon sa marka sa ilalim ng tulay. Ngunit sa likod ng mga trahedyang dulot ng baha, may mga kwento pang mas malamig kaysa sa tubig ng Marikina River. Mga kwento ng kaluluwang hindi na nakaalis sa lugar na yon. Pagkatapos ng trahedya ng Ondoy noong 2009, doon kami napulitang tumira. Isang bahay na hinati sa 5 kwarto ang tinirhan namin. May kasama ako noon, ang 3 kong anak, minsan ang mama ko, minsan naman ang ex-boyfriend ko. Isang gabi, galing kami sa MOA at halos alas 12 na ng gabi. Habang nagluluto ako sa common kitchen, ako na lang ang gising. Tahimik ang paligid, hanggang bigla akong makarinig ng isang mahinang sitsit. Psst! Dumiretso ito sa tenga ko. Hindi ako nakagalaw, hanggang sa bumilis ang tibok ng puso ko at napatakbo ako pabalik sa kwarto. Iyak ako ng iyak, nanginginig pa. Ilang linggo lang ang lumipas. Nagtrabaho ako sa isang fine dining restaurant na pagmamay-ari ng isang kilalang chef. Karaniwan, nakauwi ako ng alas 12 o alauna ng umaga. Isang gabi, nasalubong ko ang isa naming regular na customer. Kasama niya raw ang isang babaeng maliit at maputla, nakangiti sa akin. Mumiti rin ako bilang paggalang. Kinabukasan, nang bumalik siya sa resto, nabanggit ko na nakita ko siyang may kasamang babae kagabi. Napakunot ang noo niya. Wala akong kasama kagabi, sagot niya. Bigla akong natigilan. Kung ganun, sino ang babaeng iyon na ngumiti sa akin sa madilim na daan? 2015. Buntis ako noon sa isa kong anak nang lumipat kami sa panibagong paupahan sa loob pa rin ng Provident. Studio type, may common CR. Madalas kong maramdaman na may sumisilip mula sa kisame, lalo na kapag gabi. Kaya tuwing mag-CR ako, sinisigurado kong may kasama ako. Sa tuwing nag-iisa ako, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Iba't ibang kwento, iisang lugar. Ang pamilya namin matagal nang naninirahan sa Provident, mula pa 1991. May isa pa kaming bahay doon sa St. Mary, dating tinutuluyan ng mga balikbayan naming kamag-anak. Laging may nagsasabi na may batang gumagala sa may kusina tuwing gabi. Mabibigat ang mga upuan namin sa main dining, gawa sa Nara. Pero gabi-gabi, parang may nag-aayos, may humihila. Akala ko ako lang ang nakakarinig. Hanggang sa mismong kapatid ko ang nagsabing naririnig niya rin. Nang ibenta namin ang bahay, tinanong pa kami ng dating kapitbahay. May nakatira na ba dyan? Kasi gabi-gabi may naririnig kaming boses. May mga nagsasara ng bintana. Marahil, hindi lang baha ang dahilan kung bakit malamig ang hangin sa Provident Village. Marahil, naroon pa rin sila, ang mga kaluluwang nalunod, nagdusa at hanggang ngayon ay naghahanap ng tahanan. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin, i-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.